Oras mga kapuso, alas 3:32 ng umaga. Before the 2028 elections, of course, the good Senator Lauren Licanda could sit as Senate President. We have an agreement. Let's put it this way: we have an agreement that there will be, of course, a change in leadership within the majority members if we still have the support of all the majority members. Power sharing daw, ma'am. Term sharing daw. I have no idea. That's why I don't like to comment on something that I have no idea of and I was not informed. Can you say na you thwarted the attempt? Well, not me. It's the majority. The majority They thwarted. always decide, The majority thwarted an attempt on your Oh. Okay, sir. So there was an attempt and you were able to prevent it? Well, the majority, The majority. not me. Umaga na! Balita na! Ngayon ay araw na Biyernes, ika-6 na sa buwan ng Pebrero, taong 2026. Magandang umaga Pilipinas, naritong mainit at komprehensibong mga balita dito lamang sa Umaga na Balita na. Ako naman si Mau de la Cruz. Sa ulo ng mga balita, bagyong Basyang naglandfall na sa bahagi ng Surigao del Norte. Signal number 2, nakataas sa 16 na lugar. Klase sa ilang lugar sa bansa, suspendido ngayong araw dahil sa epekto ng bagyong Basyang. Inflation rate o antas ng bilis ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo noong Enero 2026 na itala sa 2% kumpara sa 1.8% noong Disyembre 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Pag-issue ng red notice laban kay dating Congressman Zaldico, inaayos na ng Interpol at gobyerno ng Pilipinas. Mahigit 145 million pesos na halaga ng luxury cars umano ni dating Congressman Zaldico maaari nang isubasta ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Mga yate at iba pang water assets na mga sangkot sa flood control scam na diskubre. Hiling ni dating Senador Bong Revilla na mailipat sa PNP Custodial Center, hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan. Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa at 2 kapwa akusado sa pagpatay sumuko sa NBI Cebu. 2 politiko sa Northern Luzon hinihinalang mastermind o utak sa illegal na paggawa ng sigarilyo sa Pampanga ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya. At bayan ng Bonggao sa Tawi-Tawi inilagay sa state of calamity dahil sa sunog na tumupok sa 1,000 bahay sa barangay Lamyon. Umaga na! Balita na! Super Radio DZBB Bantay Bagyo! Nasa bahagi na ng Agusan del Norte ang bagyong Basyang matapos na maglandfall sa Bayabas, Surigao del Norte dakong alas 11:50 kagabi. Sa datos ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa bahagi ng Cabadbaran City, Agusan del Norte. Taglay nito, ang lakas ng hangin aabot sa 65 kilometers kada oras malapit sa gitna at bugsong aabot sa 90 kilometers kada oras. Kumikilos ang bagyo pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers kada oras. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa katimugang bahagi ng Southern Leyte, Bohol, katimugang bahagi ng Cebu, Siquijor, Negros Oriental, katimugang bahagi ng Negros Occidental, katimugang bahagi ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, Hilaga at gitnang bahagi ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, Hilaga at gitnang bahagi ng Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, hilagang bahagi ng Bukidnon, silangang bahagi ng Misamis Occidental at Iligan City. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman sa katimugang bahagi ng Occidental Mindoro, katimugang bahagi ng Oriental Mindoro, Romblon, hilagang bahagi ng Palawan kabilang ang Calamian, Cuyo at Cagayancillo Islands, katimugang bahagi ng Masbate, katimugang bahagi ng Eastern Samar, katimugang bahagi ng Samar, Biliran, Leyte, nalalabing bahagi ng Southern Leyte, nalalabing bahagi ng Cebu, nalalabing bahagi ng Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, nalalabing bahagi ng Dinagat Islands, nalalabing bahagi ng Surigao del Sur, nalalabing bahagi ng Agusan del Sur, hilagang bahagi ng Davao Oriental, hilagang bahagi ng Davao de Oro, hilagang bahagi ng Davao del Norte, gitnang bahagi ng Bukidnon, nalalabing bahagi ng Lanao del Norte,
nalalabing bahagi ng Misamis Occidental, Lanao del Sur, Silangan at gitnang bahagi ng Zamboanga del Norte, Hilaga gitnang bahagi ng Zamboanga del Sur at Hilagan Silangan bahagi ng Zamboanga Sibugay. Sa forecast track ng Pag-asa, patuloy nakikilos ang bagyong Basyang sa bahagi ng Bohol Sea ngayong umaga at maaari rin itong lumapit o kaya ay maglandfall sa katimugang bahagi ng Cebu at Negros Oriental. Super Radyo DZBB Bantay Bagyo. Suspendido ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong araw, February 6 dahil sa masamang panahon dulot ng bagyong Basyang. Sa abiso ng mga lokal na pamahalaan, walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga sumusunod: Bohol, Bulhon, Borbon, Carmen at Sugod sa Cebu, Kibawe, Kitaw-Taw, Libona, Maramag at Pangantukan sa Bukidnon, Ginsiliman at Mambahaw sa Camiguin, Alubihid, El Salvador City at Langonglong sa Misamis Oriental, Davao City, Banay-Banay at Lupon sa Davao Oriental, Negros Oriental, Bae City, Cadiz City, Kawayan, Hinagaran, Ilog, La Castellana at Tanhay City sa Negros Occidental. Wala naman ang face-to-face classes at magpapatupad ng alternative learning modality sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Karkar, Cordoba, Daang Bantayan, Medellin, Sibonga at Talisay City sa Cebu. Ipasungong, Kalilangan at Malitbog sa Bukidnon, Iligan City, Lanao del Norte. Super Radyo DZBB Bantay Bagyo. Siksikan na sa evacuation centers ang ilang pamilya sa Surigao del Norte na lumikas dahil sa banta ng bagyong Basyang. Kasunod na rin ito ng magdamag na ulan na naranasan sa probinsya sa nakalipas na magdamag. Sa isla ng Mahaba, nasa 140 na pamilya ang lumikas. Sa Barangay San Juan naman, siksikan din sa isang maliit na evacuation center ang nasa 70 pamilya. Ayon kay Barangay San Juan, Barangay Captain Andres Gadat Jr., ipinatutuloy ang ibang residente sa kabilang sitio. Habang tuloy-tuloy naman ang paglilikas sa mga residente kabilang ang mga galing sa Barangay Aquino. Pansamantala silang nanunuluyan sa Hinatuan Southern College. Samantala, ipinagbawal na rin ang pagpalaot ng mga mangingisda sa lugar. Ipinagbawal din ang lahat ng tourism activity tulad ng island hopping at pagbisita sa pamosong o Hinatuan Enchanted River. Kailangan makinig sa advice ng LGU at sa lahat ng mga mangingisda. Please, I issued my memo. Huwag muna kayong pumalaot baka madisgrasya. Dinig ni Hinatuan Surigao del Sur, Mayor Attorney Tito Cañeda III. Umaga na, balita na. Nagpatupad na ng preemptive evacuation sa ilang lugar sa Negros Island Region bilang paghahanda sa epekto ng bagyong Basyang. Ayon kay Marigel Datuon, Information Officer ng Office of Civil Defense Negros Island Region, partikular na yan sa bayan ng Valladolid sa Negros Occidental at sa bayan ng Ibi, Magalona. Advice din naman po si Regional Director Donato Sermeno po na mag-preemptive na po yung lahat ng mga affected ng Bagyong Tino po kasi as per the track po na nakita natin na binigay po ng Pag-asa, no, parang katulad po siya nung sa Bagyong Tino. So yung mga area po na dinaanan po ng Tino, nag-advise na din po si Director Donato Sermeno na mag-preemptive na din po sila. Inabisuhan na rin ang ilang lugar malapit sa Bulkang Canlaon sa Negros Island na maghanda dahil sa posibleng flash flood. Actually po, yung sa Canlaon po, yung sa peak po ata, parang may mga debris pa po doon na naiiwan. Okay. Kaya po, pag umuulan, naka-flash po siya pababa. Inig ni Marigel Datuon, Information Officer ng Office of Civil Defense Negros Island Region. Tiniyak naman ng opisyal na may sapat na family food packs para sa mga maapektuhang residente. Super Radyo DZBB Bantay Bagyo. Nagpatupad na rin ang preemptive evacuation sa ilang lugar sa Siquijor. Yan ang sinabi ni Blezella May Largo Omicten, pinuno ng Siquijor PDRRMO sa harap ng inaasang epekto ng bagyong Basyang. Nakaantabay na rin umano ang kanilang responders lalo na sa mga flood-prone area sakaling lumala ang sitwasyon sa probinsya. Nakahanda rin ang mga food at non-food items para sa mga
inilikas na residente. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Pinaigting ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kanilang paghahanda at pagtugon kaugnay ng posibleng pananalasa ng bagyong Basyang sa Visayas at Mindanao. Ayon sa DSWD, itinaas na ang alert status na kanilang field office sa Northern Mindanao at pinagana na ang round-the-clock monitoring sa mga abiso at reports kaugnay ng bagyo. Naka-standby na rin ang Quick Response Team o Special Disaster Response Vehicles. Gayun din ang 224,000 na kahon ng family food packs kasunod pa sa mga o bukod pa sa mga pagkain at non-food items upang matiyak na mabilis na maihahatid sa mga apektadong komunidad. Dagdag ng DSWD, mayroong standby funds na nagkakahalaga ng 3 million pesos sa field office nila upang masuportahan ang relief operations. Umaga na, balita na! Naitala sa 2% ang inflation rate o antas ng bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo nitong Enero 2026. Ayon kay Undersecretary Claire Dennis Mapa, National Statistician at Civil Registrar General ng Philippine Statistics Authority, mas mataas yan kumpara sa 1.8% ang inflation rate noong Disyembre 2025. Pangunahing nakapag-ambag sa pagbilis ng inflation nitong Enero ang singil sa tubig, kuryente, LPG at iba pang petrolyo, renta sa bahay at maging serbisyo sa mga restaurant at accommodation. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Nilunsad na ang TESDA Best Skills sa Passport mobile app. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, sa paggamit ng mobile app, magiging mas madali ang access ng mga Pilipino sa technical education, pagsasanay at trabaho. Dagdag ng Pangulo, palalawakin pa ang scholarship at skills training, lalo't halos 20 bilyong piso ang inilaan sa TESDA ngayong taon na pinakamalaki na alokasyon sa pondo sa kasaysayan ng ahensya. Kita ng TESDA Skills Passport mobile application, may all-in-one na digital platform na tayo. Dito makikita ninyo ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa TESDA trainees, scholarship, employment opportunities, TESDA accredited training institution, at TESDA online training courses. Meron din itong function na tumutulong sa mga gumagamit na planuhin ang kanilang mga pagsasanay. Tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Inanunsyo ng Department of Agriculture ang pagpapalawig ng programang Benteng Bigas Meron Na sa Tawi-Tawi. Ayon kay Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs Attorney Genevieve Guevara, ang Tawi-Tawi ay mahalagang bahagi ng kanilang hangarin na tiyakin na sapat, abot kaya at dekalidad na bigas para sa bawat pamilya Pilipino. Din pa ni Guevara, ang programa para sa bentahan ng 20 pesos sa bigas ay hindi lamang subsidy program, kundi malaking tulong sa gitna ng mataas na presyo ng pagkain at transportasyon sa mga island province sa bansa. Ikinalugod naman ni Tawi-Tawi Governor Ismael Sali ang rollout ng programa sa kanilang lalawigan na para sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Batay sa datos, nasa 25,000 ang kwalipikadong benepisyaryo sa Tawi-Tawi, kabilang ang mga mahihirap, mangingisda, seaweed farmers at iba pang mula sa mga vulnerableng sektor. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Oras mga kapuso, alas 3:45 ng umaga. Umaga na, balita na! Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Pakinggan ngayong Biyernes sa Suma sa Puso. May problema lang talaga siguro sa pag-iisip si Gael. Mapang-angkin, mapaghanap. Siya lang yung lalaking masyadong emosyonal. Brutal, walang pakundangan. Masaya nung umpisa eh. Pero alam mo, Mitos, nakakapagod din pag sobra-sobra. Parang nakakalunod. Suma sa puso. Itinanghal
Natanghal sa ikawalong Gawad La Salineta bilang Most Outstanding Digital Radio Station. And your winner is Super Radio DZBB 594. Maraming salamat mga kapuso dahil ang Super Radio DZBB ay number 1 sa inyong puso. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Hindi pa titinag, hindi pa huli, hindi pa aawat. Number 1 sa buong taon ng 2025 sa AM station ang Super Radio DZBB. Sa FM station ang Barangay LS 97.1. Maraming salamat po dahil numero 1 kami sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio. Number 1. Ako si Tony Aquino. Sa bawat kwento at sa bawat damdaming ating pinagsasaluhan, maraming salamat po dahil sa inyo, DZBB ang number 1. Kaya ngayong 2026, patuloy kaming maghahatid ng inspirasyon sa lungkot at saya ng buhay. Dahil ang Super Radio DZBB, mananatiling sumas sa puso. DZBB Super Radio number 1. Umaga na! Balita na! Tanggap tayo ng bagong balita. Drug suspect sa Parañaque City arestado. Detalye mula sa ating kasama si Rod Vega. Rod! Naaresto ng mga tauhan ng Parañaque City Police Station Drug Enforcement Unit o SDEU ang isang drug suspect sa ikinasang bypass operation sa Queensland Pasco Drive, Barangay Santo Niño, Parañaque City. Ang suspect ay kinilalang si alias Paulo, 20 anyos, unemployed, walang trabaho at residente ng Pasay City. Nakumpiska mula sa suspect ang abot sa 278,000 pesos na halaga ng kush o yung tinatawag ng high-grade marijuana. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Ako, si Rod Vega ng GMA Super Radio, DZBB dapat ito. Umaga na! Balita na! Sa iba pang balita, isinagawa kahapon ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kauna-unahang Oplan Kontra Baha Summit sa lungsod ng Maynila. Pinungunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang summit na dinaluhan ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, kabilang sina MMDA General Manager Nicolas Torre III at dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Sinabi ni Secretary Dizon na layo nitong paigtingin at palawigin ang Oplan Kontra Baha alinsunod sa utos si Pangulong Bongbong Marcos para matiyak ang kahandaan ng pamahalaan sa tagulan. Binigyan din ng kalihim na maraming maaaring gawin upang marisolba ang baha nang hindi kinakailangang gumastos ng bilyon-bilyong piso ang pamahalaan. Tiniyak ng kalihim na patuloy na gumagawa ng hakbang ang pamahalaan upang maibsa na matinding pagbaha gaya ng pagpapalawak ng mga ilog, pagtatayo ng retention ponds at pag-reactivate ng cut-off channels. Umaga na! Balita na! Bagaman hindi pa nangyayari, kinumpirma ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na kasado na ang kasunduan para iluklok bilang Senate President si Senador Loren Legarda. Una na rin na sinabi ni Senate President Tito Soto na pauupuin nila si Legarda bilang Senate President bago matapos ang 20th Congress. Kung sakali si Legarda ang unang babaeng Senate President ng Senado ng Pilipinas. Sinabi naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na nabigo ang tangka ng mayorya na paupuin na si Legarda kamakailan bilang Senate President dahil bigo sila makakalap ng sapat na numero. Tikom naman ng bibig ni Legarda sa sinasabing power sharing agreement nila ni Soto. Hindi rin sinagot ni Legarda kung kinausap siya ng minorya para umanib sa kanila kapalit ng Senate presidency. Paniwala naman ni Lacson maaring may kinalaman sa tangkang kudeta sa Senado ang nag-leak na draft report ng Blue Ribbon Committee na may inirekomenda umano na kasuhan sina Senador Jingo Estrada, Cheese Escudero at Joel Villanueva kaugnay ng flood control scandal. Siyempre, nagkaroon na rin ng, sabi nating vulnerabilities yung iba namin kasama sa majority. Kung na-appeal sa kanila yung to their emotion, madaling sabihin, nakita nyo na, hindi kayo kayang proteksyonan, hindi tayo kayang proteksyonan ng leadership.
Tinig ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng minorya ng Senado. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Kasama sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee sina dating Congressman Elizalde at dating House Speaker Representative Ferdinand Martin Romualdez. Yan ang kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, pinuno ng komite. Ayon kay Lacson, kabilang sa first category si Ko. Ang nasa first category, yun nga, yung tatlong kasama namin, tapos si dating Senator Bong, Saldico, si Mitch Cahayon, yun lahat talaga na may mga corroboration. Okay. Inirekomenda namang imbestigahan si Romualdez sa nasabing draft. Yung kay Martin Romualdez, siyempre si Gutesa, nag-testify sa amin, although nawala siya, pero nakapag-testify siya under oath sa komite. Pero naghahanap kami ng corroboration at saka validation sa sinabi ni Gutesa. Nakakita kami doon na pati si Diskaya, nabanggit din siya, pero hindi rin direct. So hindi mo rin pwedeng mailamp si former Speaker Romualdez sa first category kasi wala kami makitang items na directly mai-attribute mo sa kanya. So anong kaso sa kanya? Hindi, nire-recommend din namin na imbestigahan din. Samantala, pinanindigan ni Lacson na kung wala siyang makukuha na 11 lagda, hindi niya ilalabas ang report sa plenaryo. Hindi rin masisisi ni Lacson ang mga kasamahan sa Senado kung mayroon silang personal na sentimiento, lalo na't may kasamahan silang irerekomendang kasuhan. Para kay Lacson, susundin nila ang ebidensya at hindi niya babaliin ang kanyang sinabi. Kung babalik yung sarili kong salita, in my case, parang may sabihin natin harakiri kung magagalit kayo sa akin dahil ginawa ko yung trabaho ko, then I'm ready to face the consequences of my action. And maski hindi ako talaga yung gumawa nitong report, I take full responsibility because they did this under my guidance na evidence-led o facts evidence-based at saka facts-based. Yun ang guidance ko sa staff sunod naman nila tapos hindi ko susundin yung sarili kong guidance. Pangit naman yun. Ang tinig ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Umaga na, balita na! Kumikilos na ang International Criminal Police Organization o Interpol para matunto ng kinaroroonan ni dating Congressman Zaldico na mayroong warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan kaugnay naman ay Ghost Flood Control Project sa Oriental Mindoro. Ayon sa NBI, humingi na ng karagdagan dokumento ang Interpol mula sa Department of Justice, Office of the Ombudsman at Sandigan Bayan para sa hinihinging red notice laban kay Ko. Meron pong hinihingi na supplemental information ang Interpol and we are given up to February 11 to submit this supplemental information para po makapag-decide sila dun sa ating request. Hopefully, after we submit on February 11, ma-actionan po agad ito. Tinig ni NBI Head Agent Attorney Palmer Malyari. Sa huling impormasyon, nasa Stockholm, Sweden si Ko noong nakaraang buwan nataliwas sa unang napaulat na siya ay nasa Portugal. Pero base po sa huli kong binanggit na hindi muna po kami magsasalta, although continuous po ang ating International Operations Division sa kanilang coordination sa aming mga foreign counterpart. Tinig ni NBI Head Agent Attorney Palmer Malyari. Kinumpirma naman ng abogado ni Ko na si Attorney Rui Rondain na nagpunta sa Sweden si Ko para personal na pirmahan ang affidavit niya pero wala itong impormasyon ng kasalukuyan niyang lokasyon. May petisyon si Ko sa Korte Suprema na ipinapawalang bisa ang kaso na isinampa laban sa kanya. Naniniwala si Rondain na malakas ang petisyon at posible na maging paraan ito para umuwi si Ko sa bansa. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Posible maisubasta na ang ilan sa assets o ari-arian ni dating Congressman Zaldico. Ayon kay CICC Executive Director Aboy Paraiso, kabilang na dyan ang 12 luxury vehicles ni Ko na nagkakahalaga na mahigit 100 o 145 million pesos. But forfeiture, may forfeit yung mga vehicles na to, hindi nag-reply yung mga registered owners ng mga to at kanino ifo-forfeit na tapos they can be subject for sale na. Tinig ni CICC Executive Director Aboy Paraiso, bukod sa mga sasakyan, may ilang water asset din tulad ng mga yate at bangka ng mga personalidad na iniuugnay sa anomalya ang naka-freeze na. Sa February 11 naman, nakaschedule ang subasta ng 8 luxury vehicle ng mag-asawang Diskaya. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na!
Ilalabas ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste sa tamang panahon ang hawak umano niyang ebidensya hinggil sa issue ng kickback sa mga maanumalyang proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Libiste, higit pa sa Cabral Files, nasa kanya ang ebidensyang nagpapakita umano ng pagtanggap ng kickbacks. Naghandaan niya siya ng mga video upang matiyak na lalabas ang katotohanan anuman ang mangyari sa kanya. Dagdag ni Libiste, kapag nailabas ang ebidensya, mauunawaan umano ng publiko kung bakit siya inaatake at ito ay dahil sa takot sa kanyang mga ilalantad. Muli namang iginit ni Libiste na hindi niya gustong mag-abroad pero kinailangan umano niyang humingi ng pahintulot sa Kamara dahil pinakausapan ang kanyang ina na si Senador Loren Legarda ng ilang kinatawan ng administrasyon. Una nang humirit si Libiste ng travel clearance kay House Speaker Faustino D. III para sa biyahe sa halos 20 bansa mula Pebrero hanggang Hulyo 2026. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Tinanggihan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ni dating Senador Bong Revilla na mailipat siya sa PNP Custodial Center sa Campo Crame sa Quezon City. Sa kanyang petisyon, tinukoy ni Revilla ang umano'y gang-related violence sa kanyang kasalukuyang detention center sa male dormitory ng New Quezon City Jail. Pero sa isang resolusyon, sinabi ng Sandigan Bayan na binisita nila ang pasilidad at kumbinsido sila na sapat ang ipinatupad na security measures doon para masiguro na ligtas si Revilla at iba pang akusado. Naharap si Revilla sa kasong malversation na walang piyansa kaugnay ng flood control scandals sa Pandi, Bulacan. Samantala, ibinasura rin ng korte ang hiling ni Revilla na motion to quash information, motion to quash warrant of arrest, motion to withhold and defer warrant of arrest at motion for reinvestigation. Ayon sa korte, sapat ang mga elemento sa kasong isinampa kay Revilla. Ayon naman sa abogado ni Revilla, pag-aaralan nila kung ano ang kanilang susunod na aksyon sa ruling ng Sandigan Bayan. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Sumuko sa National Bureau of Investigation si Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa at dalawang kapwa-akusado na naharap sa kasong murder. Kasunod na rin niya ng warrant of arrest na inilabas ng RTC Branch 14 sa Cebu City laban sa kanila. Walang piyansang inirekomenda ang korte para sa kaso. Sa ngayon, isa na lang sa 4 na akusado ang wala pa sa kustudiya ng mga otoridad. Umaga na, Balita na! Antabay na mga kapuso, susunod na si Manny Vargas sa balita sa Double B. Inyo narinig ang kabuuan ng managbabagang balita dito lamang sa Umaga na Balita na. Ako naman si Mau de la Cruz. Labanan ng fake news, dapat totoo. Umaga na,